Maupay nga kulop kaiyo nga tanan. Yan na nga kulop, hit aton mga bruhaton, titikangan, hinsyete palabra. Pagtikang anay kita, hit opening prayer. Alayon, pagkaluhod. Hangaran hanamay, anak ng Espiritu Santo. Amen. Ginoo, nagpapasalamat kami han imo grasya, han imo kalwaringon, an paghataga nimo han imo anak. An imo paghatag han imo kalwaringon, pagpakita han imo dako nga gugma, asya nga asya naghatag haamon ang katalwasan. Buligi kami nga haamon pamalandong han mga orhi nga pulong. Han imo anak, san uhiya mamatay, makagsubay kami han kinabuhi, han imo anak, o makagpamalandong kami haamon kinabuhi, agod makagtuman kami han imo mga karuyag, o makaghigugma kami ha imo o haamon ikasitaw. Pinangangaro namon ini, pinaagi kan Hesukristo nga amon Ginoo. Amen. Aras namay, hananakan Espiritu Santo. Amen. Mayda pipira nga mga tawo na magpapaangbit in era mga personal experiences. Mahinungod hini nga pipito, the 7 last word. Kada usaha ira, mahatag hin maximum of 10 minutes, susundan or tatapuso nira ini in a short prayer. Una nga pulong, amay ko, pasaylo ahira kay diri hira maaram han ira gibubuhat. Luke 23 verse 34. Sharer Maximo Lumaktod. Kaduha, yana nga adlaw, maupod ka haakon, ngadto ha paraiso. Sharer, Seminarian, Vince Clark Philippine. Katulo, babaye, aadi an imo anak, anak, aadi an imo nanay. John 19 verse 26. Sharer, Antonia Kabakaba. Kaupa, Diyos ko, kay ano nagimbayaan mo ako. Mark 15 verse 34c. Sharer, Isilda Higata. Kalima, inuuhaw ako. John 19 verse 28b. Sharer, Vanessa Rose Garado. Kaunong, natuman na. John 19 verse 30b. Sharer, Sister Helen Bilamide. Kapito, amay ko, haimo mga kamot, itinutubiyag ko ang akon espiritu. Luke 33 verse 46. Sharer, Christopher Abogadjo.
Ano na nga pulong, amay ko, pasaylo ayra, kay diri ramara manira kinbubuhat. Kinuha dida ang Ebanghelyo San Lucas, Kapitulo 23, versikulo 34. Mga kabugtuan ko, dida kang Kristo, ini nga akong pagpaangbit, ini nga unang nga pulong, karawag ko maginabihin tulong ang mga puntos. Pero antes ako magtikang, karawag ko nga ipakiana daw anay naton ito naton mga kalugaringon. Ano daw la, ito naton aabaton, kung ito naton ikasitawo, magpanamastama sa aton, o magbido ha aton. Ito naton ba uunahon, itong pagikabulos, ngan masaring kita, nga tuyo lang ngayon mapugini inunahan. O pagpapasyensyahan na lang naton, ngan masaring nala kita nga, Diyos nala, itpahala ay iya. Sigurado ako nga iton dahil iton iyong mga hunahuna na depende iton kahilarom iton iyo pagkilala ang Dios. Mayada ako na inumduman nga pagpaangbit nga nasiring nga kung iton tao ugot nga kinakaptan niya iton iya katungod waray pa didaha iya iton Dios. Yan na, balik kita ngadto ang pamalandong hiningakan Kristo na nga pulong samtang nabitay hiya didahan krus. Amay ko, pasaylo ahira, kay diri ira maara manira ginbubuhat. Ang unang nga puntos, mga kabugtuan, amo ang kanan Diyos, pasaylo ngan panginyo puhaton. Kung in English pa, forgiveness and intercession. Nasa ring Jesus, Father, forgive them. Ginpasaylo ni Jesus at dun mismo nga mga naghahampa kay iya. Iya hiragin pasaylo, tungudan ka ignorante nirahan iragin bubuhat. Ini nga kan Jesus aktuhin pagpasaylo at dun karuyag magpatay ha iya. Naalapos pa ini nga niya aton. Kay bisan kung diri naton hiya physical nga ginpapatay, ginbibido naton ang iya may gugmaon na kasing-kasing kada naton pagbabaliwaray ang ginaabasan naton mga igkatao. Diba nasiring hiya nga kung anum iton iyo gimbubuhat, ang giguti ay han iyo kabugtuan, gimbubuhat iton niyo akon. Kinuha didahan Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 40. Ining aton kawaray pagpaid, ginpapasaylo kita niya, diri nga takot kita, ang kanan Diyos pasaylo, kundi akan Isus kaburoton, ang pagsugot, ang kanan amay, kaburoton, nga karuyag, ang nagpadarha akon, nga buhaton ko ini, nga waray, mawara, bisan usahan nga tanan, nga iya gintubyan ha akon, kundi banhawon ko hira nga tanan, at tatapusan nga adlaw. Kinuha din ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 39. Ikaduha nga puntos, kan kabutan naton nga duhan sala o spiritual blindness. Adamo kahigayon nga diri naton inaabat nga iton aton mga buhat nakakasamad na ngayan han balatian han aton mga kabugtuan. Kay no dawla nga nasusugat kita ini. Ang padayon naton nga pag-ukoy didahan sala nagpapatig-a han aton mga kasing-kasing. Nagiging kibalon ito naton mga kasing-kasing nga diri na naton inaabat sa aton kalugaringon ang kamutangan ng iba. Waray kulabot kung ano itong imo abaton. Basta akon ini katungod ngan waray ko balaod sige susupak. Yes. Katungod mo iton. Ngan diri ako iton mariwa. Pero ama siro larom nga pag-intindi, ini nga pag-awil mo iton imo katungod,
You are building walls towards your neighbors. Ginpapalibutan mo, iton imo kalugaringon hinpader. Kahadiri mula nasasabtan, nga ginpre-preso ka na ngayon, ini nga ginhimok mo, kapader. Dapat naton intindihon, nga diri la kita nag-uusahan, ini nga kalibutan. Bangin la haurhi nga panahon, ini nga mga tao, nga imo knowingly or unknowingly natatamakan, manginginan lang kagihapon na ira hauri nga panahon. Ani katulong nga puntos, amo an imbitasyon nga tuhin pagigugma nga tuhan aton mga igkasitawo, or invitation to love our brothers and sisters. Ang kanisus pulong nga pasaylo ahira, diri la ini na-apply nga tukan Pilato, ang mga sundalo, ang mga katigurangan, ngan mga magturutuhan balaod. Nga tuliwat ini nga tanan nga katawhan, nga tanan nga panahon. Ngan lapit kita hini. Ang pagpaid, paghigugma, ngan pasaylo, nagdadaraha aton nga tanan nga hinhimyang nga kamutangan. Kunta, kunagahadi la, ini nga pagpaid, paghigugma, ngan pasaylo, ang nga tanan nakatawan ang bukos sa kalibutan, waray kunta karigumok kan mga nasod na nagpapalibutan sa China Sea. Waray kunta giyera ha Ukraine ngan Middle East. Ang mga pundo nga ginagamit pag-andamhin mga armas nga nakakamatayhin mga tao, magagamit kunta lugut pagpakaupay han kahimtang han kinabuhi han mga kablas kabugos na kalibutan. Mga hinigugma nga kabugtuan nila kang Kristo, ini yan nga panahon, nagahatag ha aton hinhigayon, nga otro naton kulawan, kung ano nga direksyon iton aton ginsusulsog. Are we willing to be an instrument of peace, or we allow ourselves to continue the cycle of hatred and indifference? Amay ko, pasaylo ayra, kay diri hira maaram ang ira ginbubuhat. Kapag tapos, inaagat ko kamo hin pagduyog akon ang pangadiw ni San Francisco de Assis. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. O Divine Master, grant I may not too much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. And it is in dying that we are born to eternal life. Amen.
Mopay nga kulop ay yung tanan. Iya ko hi Vince Clark Pilisin, usa nga seminarista tikang dinuhaton diwan ngan second year college na nga seminaryo. Usa ako nga tawo ding kaluoyan, ning padayon pa nga kinakaluoyan ang Ginoo. And speaking of kaluoy, tuguti ako niyo nga magpaangbit sa iyo inya haliputay nga storya about ang kinabuhi and ang reflection about ini nga ikaduha nga pulo. Ako usa nga ulitaw nga nagtika nga Homonhon Island. Ang panginabuhi didtohan una in Makuri, labi na gud ang pamimiling ng pagkaon adlaw-adlaw. Pero ngadto liwat ako nahibaro kung paano kayahon itatanan niya pagkukuri nga akon inaagian bisan man waray ka. Ngan dito liwat, nahibaro liwat ako indamol lang nga mga buruhaton ang usahay maraot na para tak sarili. Ngenhan, amo na pag-ukoy diha proper handiwan, mas kinusog pa ang mga sulay ha akon. Ngayon ako naman, nga usa nga mahinay, pag-abot iton mga sulay, inagpadara ko, bisan maraot na, kay nakakahatag man, tungguti, nakalipay, sa kinahabat. So, nag-eskwela ko anay ha, ismag, tanok nga sa seminaryo, para unta, mabago ko, or medyo matuhay-tuhay, itakon batasan. Oo, nabago ako, pero diri laghap ako kontento sa akong batasan habag kaya na. Asya nga atong adlaw may da na nagpa-take in exam para seminaryo di hagiwan. Warik pagatubili. Largok nag-take. Nagbabak sakali. Kabangin ako matar. Madiri man. Okay la. At least, in-grab ko na opportunity na usahay la daton makukuha. Ngayon, naglabay ang mga pera kabulan, nag-expect ako di rin ako mapasar, ay di makatmaram kung anoan paghatag ng results amon. Kasi nga, parang nadismaya ako, kahit nabido liwat na kalugaringon kung ano ba nga parte ako nagkulang. Pero pag abot sa nga Lunes, an inulyak din ha barangay Kansas, dila ng mga barangay, ang mga tao habang nauli ako, nagkukongrat sa akon, direk maram kung ano, kung kaya na nagkukongrat sa akon, kung ano ba na nabuhat. Pero na mismo, nagyakan na akon nga, pinasara ka seminaryo. Ningalimtan ko nga gina-announce ngayon ang mga pinasar ang seminaryo patatapos iton misa. Nalipay akin duro, kung may dahalo nga kulba. Kay maaram ako, nga kukuri anak dito pag-adjust. Kay iba manggo dit culture and atmosphere ito sa nga lugar, hindi rin ka pamilya. And pag-ukoy ko naman dito sa seminaryo, ungod manggod warik pagsala. Kinorean ako, pero pinaptan ko. Ang akon yakan, kung ano gud na akong tuyuhan pag-eskwela nga to. Maging mas harani pa hiton Dios. Ngen mabago tak sarili. Diri la para tak pamilya, kundi para kakakaupay hit tanan. Ani kaduha nga pulong ang Dios. Asya ni andako ang papel, ubulig, anakon pagkatao, nasiring. Yan ang adlaw, maupod kahakon ngadto ha paraiso. Igimpapakita ini haaton mga kabugtuan ko, nga dako itong gugmahan Dios, ng kaluoy haaton, bisan haurhin na mga oras it aton kinabuhi. Bisan man kita makasala, kung may tinuod na pagbabasol nga nit ang kasing-kasing ng pagtuo, maaabat naton itong pasaylo it Dios at sarili.
Ini nga pulong liwat, pinagpapahinumdum aton, nga diri pa iton orhi nga tanan, para magbago kita. May data pa oras para pagbago, nga bumalik kita ngadto sa Dios. Nagtututuod naman ini aton, nga ang Dios puno hing kaluoy, nga nin iya lahing niya pong karuyak, in matalwas kita nga tanan. Ini nga pulong inag-aagha ta aton, maging mas mapinasayloom pa kita adlaw-adlaw, nga haaton pinag-aagian. Labi na gud yan nga panahon, kay itong tao, madali na mga aringit, labi na itong advancement sa atong kalibutan. Masaklap pa basta mululan, kung mululan ito sa nga tao, inlargo nera paghuhukuman, dire na nera huna-hunaon, kung ano man itong maupay, para itong kaduwa nga side. Itera lang sinusunod, kung ano, it makakaupay, para tera, pansarili la. Mga kabugtuan ko, kailangan natin magbago, sa rin ko pong kanina, diri la para pa sa atong pamilya, kasangkayan, kundi para sa kabubuaso ng ikakaupahay at bugos na kalibutan. Dapat mag seek kita itong common good. Common good is the good for all, not only for us humans, but all living things in here in the world. Kay kuno usala may dinat aspeto itong panginabuhi nga bumagsak kita. Dako na iton kawalan. Sa ring pamang kanina, sugat na inanabuyan ha Middle East, dara itong mga gutiay nga konflikt nga pilit pinapadako, hindi rin na nagkakaarasya kalibutan. Ngininingan ikaduha nga pulong, dako talaga ang bulig ako, labi na yan pag second year ko na. Kay di na seminaryo usahay maabat diri mahihimo nga diri ka maabat kung kabutlaw diri makinirobot pwede ako manhin kuan kasing siya nga maabat talaga king butlaw may that to time nga karuyag ko na gumawas karuyag ko na mag ibang eskwelahan pero pagabot ni tatbag mo kapadi dinagiwan ni Father Anton intuhay niya dito an amon mga buruhaton ngin labi na an apostolic day kundiin kada Domingo ini tapos nabulig kami itong mga tao di sa Borongan na nangangailangan ng bulig. Ini ako ni-assign ako dito ha Bordox, Borongan Hospital. And dito pas nakita ko kung anong purpose sa akon kung kaya nok pinorma di sa seminaryo kung kaya na ako tinawag ng Diyos. Makikita, maulula kasing-kasing pag tinulaw itong tao nga nagpupuri, labi na nangangailangan timbulig. Inan o sala nga karmi na babato na era, lola, tangkay. Ikita nga mga tao, may dat permi mga pinag-aagian at yung mapuri, nginhatag ito ni Diyos. Kaya ini nga pagpupuri nga ato ninaagian, hindi rin basta-basta nga pagpakuri sa sarili, kundi inatag inihato ng Diyos, kay marami itong Diyos, kaya natin malagpasan, hindi nga pagsubok. Kaya ini nga pagsubok, may dahin ni reward, katapos-tapusan. Sa ring pamanera, di rin nga tanan nagre-remain, if Diyos da, remain. Marang kita pananglitan nito, kasasakit, nagkukuri kita hiton ng mga adlaw, pero katas tapusan, may na nato ni babaroan, may na lesson niya makukuha, kung ano ba itong angay buhaton para makalikay sunod. In speaking of common good, asya talaga ta kinulok forward, basta yan na. Bisan man, aminado ako nga, usa ako nga kuan, makasasala nga tao, bisan na di ka seminaryo. Pero di manggod may iwasan, may mga mortal kita nga tao. Inan akong puntuhin nga akong share. Kita nga tanan, bisan man kita ex-convict, mapahinom man kita nga tao, diri pa urit niya tanan. May napapagabago.
may da pa oras para magbago, para at sarili, para at komunidad. Ganun niya akong sharing. Tatampuson ko ini, pinagi ko ng spontaneous. Lord, salamat din ng opportunity ngayon ginataga ako. Bisan man, akulba, kay first time ko, at least, tinagan mo king kusog yan na para kumadit printe. Hindi nga ako mga kabugtuhan niya pertintayan na simbahan. Lord, ayo kami papabayi. Hininahalad na mo yung sarili na imo. Ikaw nagbahala amon. Ikaw nagpagabay amon. We trust in you, Lord. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ani katulong nga pulong. Babayi, aadi an imo anak. Anak, aadi an imo ero. Let us all imagine this moment. Dito ka Kalbaryo, si Jesus nabitay ha krus.
nagkukuri, binubutlaw, naghihimatay. Nandidahan iya ti ilan, nakadaan iya nanay. Nagkukulaw. Saksihan nga tanan nga iya ginaagian nga mga kakurian. Kung ikaw usa nga eroy, maunan o kadawla. Mag-aano kadawla nga nagkukulaw kahan imo anak nga nagaantos. Ginpapakurian. Ngan waray mo sadang nga nahihimo para pagbulig haiya. Kung usa ka nga nanay, ibabaruan mo nga ang gugma hinusa nga eroy, pirmi may kaupod nga kahadlok. Pirmi may kaupod nga kabaraka. Because from the moment we step into the role of motherhood, we become vulnerable. We want to protect our children from difficulties. Karuyag permi protektahan han nanay an iyang mga anak, han mga kapakyasan, han mga pag-antos. But eventually, we learn the hardest truth. We cannot save them from everything. Si Maria, nagtutot duha aton, hinkinaaya usa nga nanay. Nanay nga mapainugsanon. Nanay nga andang mag-antos para haniya mga anak. She doesn't interfere. She doesn't demand answers. She just stays. Si Maria, nagpapabilin lang. Didahan ti ilan ang krus. Gintutunduan liwat kita ni Maria. That faithful motherhood is not about fixing everything. It is about presence. Ngan para haaton nga mga nanay, ginpapasantop haaton that our love always matters. Even when we feel helpless. Our staying matters. Even when there's nothing left to do. Because God sees us. Nandidahit aton pagiging nanay, damo nga mga higayon nga nahimumutang kita hini nga sitwasyon nga sugad nga nahimutangan ni Maria. Nga waray ta nasadang nga nahihimo pagbulig han aton anak nga naatubang hinkakurian. Bisan kun hikita ang giuunahi nga inuul-ulan kung nag-aagi hinkakurian an aton anak. Bisan kun hikita an una nga nababaraka kun nahibabaro kita nga may ada inaatubang nga problema an aton mga anak. Pero sugad kan Maria, we can stay. We can pray for them. We can love them. Even when it's hard. Magpapadayon ang aton gugma tungod kay eroy kita. Bisan kun makuri.
kay madanay. The most powerful thing a mother can do is simply to be there and iyala presensya. San o Jesus namatay a krus, iya liningi an iya nanay, nga nan iya disipulo, Juan, babayi, kitaa an imo anak. Anak, kitaa an imo eroy. Jesus, kumo sa nga anak, bisan dida an iya ultimo nga pagginhawa nang inanuhiya an iya nanay. These words of Jesus reminds us ngan aton pagpakita hingugma ngan pagrespeto han aton mga kag-anak labi na gud han aton nanay. Indiri dapat ginpapalabay. Diri dapat ginpapaliban. Ngan diri dapat natatapos bisan ano pa iton aton mga kamutangan. Ngan didahini nga pulong ni Jesus, Jesus created a new kind of family. An pamilya, han pagtuo. Dida han iya pag-intrigahan, han iya nanay, ngadtuhan iya disipulo. He connected Mary and John. Diri tungod kay magkadugo hera. Kundi tungod kay gindudugtong hera, han iya gugma. Dida hit aton pag-ukoy din niya kalibutan. Kumo usa nga katilingban. Kumo usa nga Kristiyano. Ginpapalibutan kita. Hindamo nga mga Maria. Mga tao nga nag-uusaan. Mga tao nga nanginginahanglan. Hinpanimangno. Mga tao nga naibubot nga hinkakurian. Nga nanginginahanglan hinpag-ataman. Nganhan aton simple nga presensya. Iini an ayat ha aton. Andam ba kita nga magin usa nga Juan? Are we ready to connect ngadto hini nga mga tawo naging iintrigaha aton para tagan naton hinsakto nga panimangno. Andam ba kita bumaton han panginahanglan han iba? Diri tungod kay masayon. Diri tungod kay pagdadayahon kita. Kundi tungod kay karuyag naton nga maging instrumento kita han pagpaabat han presensya han Dios dida han aton igkasitaw. Kung mabalik kita pagkulawan krus, Jesus
is calling us to something deeper. Siyahan, to care. Diri la tungod kay obligasyon ta. Diri la tungod kay kinahanglan. But to genuinely care from our heart. Care that listens. Care that makes time. And the kind of care that chooses to stay even when it's inconvenient. Ikaduha, to notice. Kay madanay, tungod nga nakafocus kita han aton pirmi kalugaringon. Diri naton kinikita or diri kita nakita bisan ang tawo nga pirmi naton kaupod nga may da na ngay aniya kinaantusan nakakuritan. Nga may da na ngay aniya mabugat nga problema nga gindi dinara. To notice means to slow down, to be present, and to see people the way Jesus sees them. Ngan ang pinakamakuring nga ayat is to love beyond ourselves. Paghigugma nga diri la kun komportable kita. Paghigugma nga andam maganto. Ngan sugad kan Maria, may we stay even when it's hard. And may we boldly live out God's love every single day. Kada adlaw, han aton mga kinabuhi. Showing it, sharing it, and bringing it to everyone around us. Amen.
Diyos ko, kay ano nga ginbayaan mo ako. Han December 2021, na-diagnose ako in breast cancer. Siring pa, may da ka nga ni cancer, paro ka na hindi sintensyahan. Tikang hadto nga ma-diagnose ako, ang akong kinabuhi nag-iba. Dako ang linisuan, nakada ang kabaraka ng kahadlok. Damo ang akon what if. Tubtub daw la ako sano. Kaya ba aklawas iton mga procedures? Andam na ba akong pamilya baya ang kuhira? Akon mga anak, andam bahira, mawara ako. A cancer diagnosis isn't just a moment in time, a date on a calendar, a scan result, or a doctor's appointment. It hits your body first, then it imo pamilya. Nagkemo ako in 8 sessions. Every 21 days, an akong kemo. Kaluoy sa Diyos, diri good ora-ora, ang reaction han medisina han akong lawas. Kada schedule han kemo, nakikimaluoy ako han Ginoo, ng kan Mama Mary, nga buligan ako, makaya hit aklawas it kemo. Nakada ang iba-iba nga mga procedures. Injection dinhi, injection dito. Mga machines nga paruhin iginsusulod ka, nakada ko la kikitaa ha mga sini. Nagtaktak ang akon mga buhok, kiray, ngan pero. Una ko ngani nga diri na matubo ang akong buhok. Ang akon mga kulo nagkaiitom. Samtang nagkekemo ako, nagka-COVID ako, nakaduha. Ansiyahan, ang primero ko nga kemo, nganhan ikaduha, o nganhan last. After han akon 8 nga cycle han kemo, nag-radiation therapy ako. Every day, an schedule han radiation. Sulod hinusa ka bulan. Okay la punta ang radiation kumparahan chemotherapy. Except han mga last 2 weeks
kay nasusunog ang imo panit, salit nagkamay-ada ako mga blisters or panlapsot didahan affected area. Maulol ngan mahapdos, makuri ko makiwa an akon tuo nga tudlo. Hansigi an akon pagpinatambalon, waray ako baya han Ginoo. Waray ko iba nga kinapitan kundi ang pangadi. Pakimaluoy han Ginoo ang kan Mama Mary nga matalwas ako hini nga akon sakit. Tungod hang kaluoy gugma ngambulig han Ginoo, nakahuman ako han akon pagpatambal. Pero diri pangayan nahuhuman an akon trial. Kay han May 2023, napakulob ako nga na-fracture an akon wala nga tudlo. Nagkamay-ada crack an akon left nga tuhod. Nakasiring ako, Ginoo, bag-o pala ngani ako nahuhuman pagpatambal. May da na naman. Gusto nagad Ginoo, hain pa ako pagkukulang. Cancer reminds me how fragile life is. Nga waray garantiya iton kinabuhi. It changes the way you see joy. Iton mga ordinaryo nga adlaw, labi na ipagmamata kada aga, still sacred to me. Mga okasyon, sugad yung birthday, Pasko, patron, or bisan simple nga katitiro, pinahahalagahan ko na iton niya na. Iton New Year, it akon permi kalipayan. Kay karuyag sidnyon, nakalampas na naman ako in another year. Even in remission or survivorship, follow-up check-up is a reminder that you live in a constant tension between gratitude and grief, relief between hypervigilance, between the desire to move on and the shadow of what would come back. Pero apisar hining nga tanan, aada it Ginoo. He placed calm over me like a blanket on days I was carrying too much. It Ginoo diri nagpapabaya. Basta kumapit kala, ngan sumarig, it iya ka makagarahom, it iya paghigugma, it iya ka maluluyon. Kay ini nga akong testimony yan na naging share ha iyo. Diri ini tungod ha akon, kundi tungod inihit Ginoo, usala ako nga ebidensya. Ginoo, aadi ako, padayon nga nadangup ha imo, with a heart full of faith and trust in your power to heal. You are a great physician, and I believe in your ability to restore health and bring comfort in times of distress. Ayaw ako pagpabay-i Ginoo. Amen.
Pagbasa, tikangan maupay nga sumat, sumalakan San Juan. Maaram hi Jesus nga natuman naan nga tanan. Ngan basi matuman ang kasuratan, nagsiring hiya. Inuuhaw ako. May surudlan didto nga puno hin maaslom nga bino. Igintaod ang katapusan hinsangahin isopo, nga niginhungit haiya. Nauuhaw ako. Iniya ni kalimahan katapusan nga mga pulo nga ginhilwas ni Jesus, samtang nakaraysang hiya krus. Kahumanhan mag-uupay nga mga buhat ni Jesus sa mga tawo, katapos niya buligi ang mga tawo, nga ninginahanglan han iya presensya. An may da mga sakit, an mga nabibido, darahin damo nga problema. An mga patay na nga sugad kan Lazaro, nga iya ginbanhaw, ngan an mga makasasala, nga sugad kan Sakeo, nga tinagan niya hinbago nga kinabuhi. An mga buta nga yana nagpapakakita na, an mga bungol nga nagpapakabati na. Kauman niya pagtumana an misyon han iya amay nga nagsugo ha iya. Aadian iya mga kamot nga hadi ginamit pagtuman han iya misyon, inababalot hindugo, darahan pagtagos han mga raysang ha iya mga palad. Aadian iya mga tiil nga gingamit pagmisyon ha mga tawo, inpuno liwat hindugo, darahin pagtagos han raysang. Aniya baba nga ginamit hin pagpahayag, hin mga pulong mahitungod han pagigugma o pagkamaupay han Dios. Aadi nga haros diri na makayakan, darahiton kamakuri hiton iya inaabat physically and spiritually. Aniya lawas nga ginhalad pagbulig han ikasitawo, inharos waray na kusog, darahan mga lamba ha iya, didtuan harigi nga bato. Aniya mga tuhod nga ginamit hin pag-ampo, ngan pakigistoryahan Dios. Yanain puno hin kasamdan, darahan iya hiparakop. Jesus is one true God and one true man, in the unity of his divine person. For this reason, he is the one and only mediator between God and men. Christ, being true God and true man, has a human intellect and will, perfectly attuned and subject to his divine intellect and divine will, which he has in common with the Father and the Holy Spirit. Jesus knew that he has the power to change nations. He has the power to shift the minds of the people. He has the power to heal and has the power to save himself from death. But he didn't choose his own will, but the will of the Father. Christ wholeheartedly offered his life to serve the people, but at the end, he is here, alone, crucified on the cross. He was left alone by those whom he called his friends. He was betrayed by one of his followers, whom he washed his feet on the night of their last supper. After he announced to the Samaritan woman that he is the living water, that whoever comes to him will never experience thirst again. Iniit gusto ni Jesus para ang mga katauhan, nga diri nangahaw mauhaw, pero ini ang iginpaabat han kalibutan ha iya. Nga hiya talikuran han nga tanan, nga iya mga hinigugma. How painful, how bitter, an iya inabat, ngan duruhin kabido og pagkauhaw, an iya inabat, nga iya hinilwas, inuuhaw ako. Hasta yan nga panahon, aton gihap na ihilwas ini, nauuhaw ako. Sa mga tao nga biktimahan kalamidad,
nga waray sakto nga bulig, o kakulangan han irap pa mga panginahanglanon. Ha mga kabataan nga nasasangkot hin krimen, nabibiktimahin child trafficking, in sexual abuse. Ha mga tao nga nagbubuhat hin maupay ha iba nga tao, pero nagaagihin matindi nga problema. Ha mga pobre nga waray inuokyan, kulang hin mga resources nga ira matag-adlaw kinukuhaan hin pagkakaon, ug ang mga tao nga naguukoy magbusaan han ira kinabuhi. Nga amo an ira ginhihilwas, nauuhaw ako. Ang mga biktima hin giyera, mga aro-aragway hin mga nasod, mga paggamit hin mga nuclear weapons ngan machineries, ngan darahini, it iba nagkakaawat iton mga kinabuhi. Amo gyap it ira araba, inuuhaw ako. Han panahon han pandemya, usa ini nga agsub mabatian han mga tawo. Waray kasiguraduhan kung saan pa ini matatapos. Nga haros kita nga tanan na nauuhaw ha iya. Nauuhaw kan Jesus. An akon pamilya usahan mga biktima hini nga sakuna. Nga nag-agi kami hinduro nga kabiduan. Dara kaya naamon padre di pamilya naawat an kinabuhi. Makuri makarawat an iya pagbaya. Dara nga waray kami kumita hin kaagi. Han iya last breath. Nga dahan paglubngan ha iya. Nauhaw ako han presensya ni Jesus hadto nga mga panahon. Ngan sugad kan Marta, nakasiring ako. Ginoo, kung nakan hikala, diri punta napatay, anakon amay. Makuri karawton, dara nga limitado la itgios si tawo. Ngan diri tinutugutan pakigkita hin mga tawo. Waray iba nga makakabulig haamon hadto nga panahon, kundi ang presensyahan Dios nga amula it mga kapuno, iton amon kauhaw. Ha akon kinabuhi, inabat liwat ako hin pagkauhaw. Diri darahin maraot nga binuhatan hin iba nga tawo ha akon, kundi darahan akon kapabayaan. An akon ka makikalugaringon, an akon kahambog, an akon diri pagsunod han kaburoton han Dios, ngandara kay di ko ma-realize nga butangayaan ako. Kundi salamat han Ginoo nga iya ako tinagan hin paglaom. Paglaom nga himuon ako nga instrumento han Ginoo, ha iba nga tawo. Pinaagihan akon pagpasamwak han nabanhaw na Kristo. Daraya na hini nga panahon nga damo it aringasa aton nababatian ha aton kinabuhi nga diri nato nabibiling itinuod nga kamurayaw upis nga adala hiaagi kan Jesus. Hiton aton pagselebrar hiton Paschal Triduum, pagdumdumon naton nga an kan Kristo pagsakita, pagkamatay ug pagkabanhaw, amo ang nakahatag ha aton hinbago nga kinabuhi. Ngan hadi mga kaaway anay kitahan Ginoo, kundi pinaagi kan Kristo, naging iya na kita mga kasangkayan. Ngan makakaangbit na kita han misteryo, nga gintago hadi ha mga tawo, kundi igin padayag na yana. Ini nga hura, ngan mahimayaon nga sikreto, nga ginandam niya parahan nga tanan nga mga tawo, nga Jesus aada akadatag sa aton, ngan makakaangbit kita, iton kinaiya, it Dios. Kadatag sa aton may da misyon, nga makilala Jesus han mga tawo,
nga diri nato haiya. Ngan makita nira nga hi Kristo aada haira. Nga maabat nira nga mga Kristo hira iton kinabuhi it iba nga tawo. Labi na ang mga worthless na it kinabuhi. Ngan amo ini iton tinuod nga suffering is to die for the other. Because we own nothing of God, but we owe everything from God. Pag-ampo kita. Makagarahom nga amay, salamat hanimo waray katapusan nga paghigugma. Haliyuhan amon diri pagsunod haimo. Salamat nga sugad kan Kristo. Iginula mo liwat ang imo kinabuhi para amon. Hanamon magtig-a nga kasing-kasing nga ikaw ang nakapalumo ug nakahatag haamon hinpag kita nga dahaimo. Pasayloa kami hanamon mga kapabayaan. Hanamon pagkalimot haimo. Ug anamon kadiri takos haimo atubangan. Ginaampo namon amay nga himuon mo kami nga mga instrumento, ang mga tawo nga amo it makakahatag haamon hin kataluwasan nga dayon. Amon ini pinangangaro, pinaagi ka ni Kristo nga amon Ginoo nga nabubuhi ug nagahadi, hadayon nga mga katuigan. Amen. Ika-anim na wika. Naganap na. Mga kapatid, ang naganap na isang maikling pahayag, ngunit hitik sa lalim at kahulugan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas natin itong marinig o masabi, ngunit iba't iba ang bigat nito. Depende sa sitwasyon. Maaaring sabihin ng isang estudyante matapos ang mahabang panahon sa paaralan, naganap na.
Ngunit kasunod nito ang maaaring kagalakan. Salamat, Panginoon, nakatapos din ako. O kaya naman ay ang panghihinayang, naganap na, pero hindi ako pumasa. Maaaring sabihin ng isang doktor matapos ang isang operasyon, naganap na, matagumpay ang operasyon. O ng lungkot, patawad, hindi niya nakayanan. Maaring sabihin ito ng isang pulis matapos ang isang enkwentro o ng isang direktor matapos ang isang palabas. Sa bawat pagkakataon, ang naganap na ay maaaring magdala ng tuwa o lungkot, tagumpay o kabiguan. Isa itong katagang may dalawang mukha. Maaaring ugat ng kagalakan o dalamhati. Ngunit sa krus ng bigkasin ni Jesus ang naganap na, ibang-iba ang kahulugan nito. Ang salitang naganap na ay mula sa Griego na teleo, na nangangahulugang tapos na, natupad na, o naisakatuparan na ang layunin. Hindi ito buntong hininga ng pagkatalo. Hindi ito pagsuko. Hindi ito pagsasabing, tapos na, wala na akong magagawa. Sa halip, ito ay pahayag ng tagumpay. Sa kabila ng sugat, hirap at pagdurusa, ipinahayag ni Jesus, naganap na. Natupad ko na ang kalooban ng Ama. Natapos ko na ang aking misyon. At ano ang kanyang misyon? Ipakilala sa atin kung sino ang Diyos. Ipakita sa atin ng Ama. Iligtas tayo mula sa kasalanan. Ngunit kapansin-pansin, mga kapatid, hindi sinabi ni Jesus ang naganap na nung nagpakain siya ng 5,000. Hindi rin noong naghimala siya na nakahuli ang mga apostol ng napakaraming isda. Hindi rin nung ginawa niyang alak ang tubig sa kana. Hindi rin noong pinagaling niya ang may sakit. Pinakita ang bulag. Pinaringgan ang bingi o binuhay ang patay. Lahat ng iyon ay kahanga-hanga. Lahat ng iyon ay tanda ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit hindi doon sinabi ni Jesus ang naganap na. Sa krus niya ito sinabi, sa lugar ng kahinaan, sa sandali na tila kabiguan. Bakit? Dahil doon lubos na nahayag kung sino ang Diyos. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng himala. Hindi lamang siya Diyos ng pagpapala. Hindi lamang siya Diyos ng kagalingan. Ang Diyos ay Diyos na nakikiisa. Diyos na nagmahal hanggang wakas. Diyos na kasama natin, lalo na sa ating kahinaan at kabiguan. Ang Diyos na si Emmanuel, God with us, na isinilang sa Bethlehem, ay si Emmanuel pa rin sa Kalbaryo. Diyos na kasama natin sa krus, kasama natin sa sakit at sakit, kasama natin sa kabiguan. At dito natin mauunawaan, ang naganap na ni Jesus ay hindi lamang pagtatapos. Ito ay pagtatapos ng isang misyon na may pag-ibig. Mga kapatid, kung titingnan natin ang ating sariling buhay, marami ring tayong krus. May mga pagkakataon na gusto na lang nating tumakas sa problema.
May mga sandali na nagtatanong tayo, Panginoon, kailan matatapos ito? At madalas, walang sagot. Ngunit sa krus, sinasabi sa atin ni Jesus, narito ako, kasama mo ako. Hindi niya tayo tinitingnan mula sa malayo. Hindi niya tayo hinuhusgahan sa ating kahinaan o kabiguan. Sa halip, niyayakap niya tayo at sinasabing, ito ang aking misyon, ang makasama ka. Sinasabi sa atin ng salitang Latin na consummatum est, naganap na. Na ito ay parang isang kasal na naganap. Isang ganap na pakikiisa. Sa krus, sinabi ni Jesus, ngayon, kaisa ninyo ako sa inyong sakit at sakit, sa inyong kahinaan, sa inyong kabiguan. Kaya't ang mabuting balita para sa atin ay ito. Kapag tayo nasa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, naroon ang Diyos. Walang dilim na hindi niya kayang pasukin. Walang lalim na hindi niya kayang abutin. At alam natin, hindi nagtatapos ang kwento sa krus. May muling pagkabuhay. May pag-asa. Ngunit habang tayo ay nasa mundong ito, hindi laging panalo ang mabuti. Hindi laging nagtatagumpay ang may mabuting intensyon. Tulad ng sinabi ni Santa Teresa ng Calcutta, hindi tayo tinawag upang magtagumpay, kundi upang maging tapat. Kaya't sa ating buhay, darating ang araw na masasabi natin ang naganap na. At sa sandaling iyon, ang mahalagang tanong ay, nagmahal ba tayo? Naging tapat ba tayo sa kalooban ng Diyos? Nawa, kapag dumating ang sandaling iyon, masasabi rin natin, naganap na. Nagtagumpay ako, hindi dahil sa aking lakas, kundi dahil natutunan kong magmahal, kagaya ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sa iyong pagbigkas na naganap na, ipinakita mo sa amin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Turuan mo kaming maging tapat sa aming misyon, lalo na sa gitna ng kahinaan at kabiguan. Kapag kami ay napapagod, palakasin mo kami. Kapag kami ay natatakot, yakapin mo kami. Kapag kami ay nadarapa, itayo mo kami. Tulungan mo kaming makita ka, hindi lamang sa tagumpay, kundi lalo na sa aming krus sa buhay. At sa huli, Panginoon, kapag dumating ang sandaling sasabihin namin ang naganap na, naway masabi rin namin na kami ay nagmahal, naging tapat, at isinabuhay ang iyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Mao pay nga kaloob aton nga tanan. Amay ko, haimo mga kamot, itinutubyan ko anakon espiritu. Usa ka bisis, nagpa-check up ako at Akloban sa St. Paul's. Ginadvise ako ang doktor nga magpa-ultrasound ako. Katima, ginulat ko ang result at tumantang ako lob, nakuha ko ang result, ang ultrasound. Nag-enlarge ko no ang akong prostate na nagkada ko na Sunday stone na akong kidney. Ginadvise na liwat ako ang doktor nga bumalik ako after 1 month pero iyak anay ginresitahan in medisina. Ako niton tumar nga medisina nga ginhatag ha akon ang doktor. After 1 month, bumalik na liwat ako in pagpa-check up, follow-up check up. Kaloy sa Diyos, nawara ang pag-enlarge na akong prostate, pero ang Sunday stone, ang akong kindi, nakada nagpapabilin nga stone na ko, no? Pero waray hakik sumat ang size at nga kadako punta nga bato. Pero sigila ang akon na pagtikhan na medisina. Inabutin punto nga bisi-bisi hanggod kami kinakadapa ko hadto sa milko. Inabutin tulo ka bulan nga waray ako balik ngadtuhin pagpalo up check up. Pagkadto ko after 3 months sa gihapon nga proseso gin-ultrasound ako ang resulta anakon right kidney 2 point something na ang kadako 2.7. Inalpan ako hingkabaraka. Pero nasiring ako Ginoo tambalagan ako. Kati mahiton ini nga sugad-sugad akiton na sugad-sugad hindi rin kunta ako kumbinsido kaya actually waray ko man inaabat nga ul-ul kuntaan akong taludtod. Ini nga nagliwan ako hin doktor, bumalik na liwat ako ngadto nga na asya gihapon nga proseso ultrasound tapos ada ang resulta. Siguro kati mahadto 2 months ang pagliwan ko hadto ibang nga doktor. Lugod nagtikad ako ang batuhan akong kidney. Inabot hin 4.6 anakan right kidney, anakan left kidney 4 point something wala na kinunumdum. Waray na kiton pagpatsuro check up, waray na ko balik nga Takloban. Pinabayang ko. Saring ko, bahala ka na Lord. Inabot ang bagyo nga Yolanda.
Anakon mga anak, anakon pamilya, gimbasakay kuhan eroplano din sa airport kamay dad mahatos si 1:30 nga nabiyahe nga to Manila. Anabilin din ako nala han duha ko nga anak. After 1 month, tinawag ako nga nakaarog uli na gad kamo. Binatunla ako, diri kami mauli. Hindi ka kumadi na Manila yung pagpa-check up. Niyan, kumadto ako Manila, nag-file akin leave 10 days. Kay hadto kasagaran na namong trabaho, kay under hand restoration kami, darahan bagyo nga Yolanda. Kay ang bugos nga giwan, han restoration, han elektrisidad, iginhatag, haakon ang responsibilidad, ang panikdong ang poste, nga tanan, ang paglinya. So, nag-leave ako 15 days, nasingad to ka Manila, nagpa-check up ako sa St. Luke's, kamay da, kumanhat to, aton nga waray ko binayaran ha St. Luke's. Kamay da man ha kulibrihat to na sinisiring insurance and medical. So, iginsulod ako itong nga aparato nga kung tawagon stenography ada ato basta asya to iginsulod akiton. Katima damo nga interview, antes ako isa lang iton nga machine. Nagsiring ang doktor, ang akong doktor dito, doktora, ang katima ko hatong examination. Chris, after 5 days, babalik ka para kunin mo yung result. Tiring ko naman, nga na akong doktora, pwede po makuha ko ng 3 days dahil kailangan po ako doon sa Giwan dahil yun ang nasalanta ng bagyo Yolanda. After 3 days, dinalik kami nga nakasawa ngadto St. Luke's, Mabini. Iginhatag haakon ang resulta, ginabrihan ni doktora ang resulta, hadto nga akon examination. Tapos nagsiringiya, Chris, praise the Lord. Wala kang sakit. Tidak nanuro nakluha. Dara, kay panimatian ako, han Ginoo, han akon ginaro, han akon ginahangyo haiya nga. Nagsiring ako, Ginoo. I'm sorry ngayon, wara ko'y sumatayo, di hatakloban na nakada pa ko. Ginsignan ako han doktor, han 4 point something na akon na kidney, nga mag-uupira kita. Asya to nga pagsiya ako, nga uupirahan na ako, nga na akon kidney, waray ka na baton kan doktor, siniring ako dok, anak pagkapamalandong, bahala na lang, anak di ako magpapaupira. Waray ako pagpaupira, amo adto, nga hastaning adto ako, sa Manila, ang pagpa-check up ko na St. Luke's. Ang naging resulta, waray ko kidney stone. Nagpapasalamat ako ang Ginoo nga pinamatian ako bisan haluyuhan akong kamalaris na kadahiya. Gintambal ako niya. Amen. Ginoo, nagpapasalamat ako, hindi nga gidadakui nga grasya
nga imo iging paangbit haakon an grasya han kinabuhi. Iparayugad haakon Ginoo an bisan ano nga mga kinalibutanon nga mga ungara. Makasulsog unta ako han imo dalan, ang dalan hang kamurayaw. Thank you, Lord. Closing prayer. Ginoo, nagpapasalamat kami ang grasya nga imo mga pulong kay padayon nga naggigiyah amon o nagahatag amon in mission makapagserbi haimo ug haamon igkasitawo. Bendisyon an amon mga kinabuhi ngan tuguti an imo grasya hin paghilom iton amon mga kasamdan han kinabuhi. Ngan buligi kami nga pakita namon kundiin kami nimo gindadara hininga amon mga ginaagian nga kakurian ngan makita namon an himaya hang katapusan. Pinangangaro namon ini pinaagihan imo anak nga amon Ginoo. Amen. Ang ngaran ng Amay, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen.